Okay, simulan natin itong explainer sa isang bagay na, well, nakaka-frustrate para sa ating lahat. Alam niyo yung pakiramdam na gusto mo lang namang alamin kung ano ba talaga ang makabubuti sa kalusugan mo base sa mga latest news, tapos araw-araw na lang nag-iiba yung sinasabi nila? Isang araw, miracle food daw tong isang pagkain, tapos next month, nako, nakakamatay na raw. Nakakalito at totoo lang, minsan nakakawalang gana, di ba? Take this question for example. Nakakapigil ba ng cancer ang tsokolate? Ito yung perfect example ng nakakabaliw na sitwasyon na tinutukoy ko. Siyempre, sino ba namang ayaw makarinig na yung paborito nating dessert ay panlaban pala sa cancer? So makakabasa ka ng study na nagsasabing, "Oh, good for you yan, kaya bibili ka naman ng marami." Tapos maya-maya lang, may lalabas na panibagong article na nagsasabing, baka nga nakakasama pa ito. At the thing is, hindi lang tsokolate ang ganyan. Paano naman ang kape? O kaya ang soy, o yung sikat na kale. Ang dami nilang contradictory media reports. Kaya ang napakagandang tanong na dapat nating sagutin ngayon ay, bakit parang sure na sure ang science sa ilang mga napakakomplikadong bagay, pero pagdating sa mga simpleng pagkain sa hapagkainan natin, tila hindi sila makapagkasundo? Para maintindihan natin yan, i-anchor natin ang discussion sa isang mahalagang idea, ang scientific consensus. Ano nga ba ito? Linawin natin na hindi ito isang vibe check o botohan sa group chat kung saan mananalo ang may pinakamaraming likes. Ang consensus ay isang napakahirap ma-achieve na larawan. Nangyayari lang ito kapag ang isang idea ay dumaan na sa matinding pagbusisi at pagdududa ng mga eksperto. Think of it exactly like a giant jigsaw puzzle na binubuo ng mga scientists. Pero ang catch, wala silang hawak na box para makita kung ano yung final picture na binubuo nila. Kinakapa nila to piece by piece. Unang bahagi, ang nagbabagong modelo ng atom. Dito natin makikita kung paano nga ba nabubuo ang puzzle na ito sa paglipas ng panahon. And this brilliantly illustrates na ang consensus ay hindi nangyayari overnight. Minsan, inaabot ito ng maraming siglo. Nagsimula pa pala ang idea ng atoms sa mga sinaunang Griego bilang isang philosophical idea lang ng mga particles na hindi nakikita. Fast forward sa early 1800s, in-apply ni John Dalton yung idea sa chemical reactions. Pagsapit ng late 19th century, na-discover naman nila yung negatively charged electrons. Hanggang sa noong 1926, dahil sobrang hirap hulaan kung nasaan talaga ang mga electrons, ni-visualize na lang nila ito as clouds of probability. Ganito katagal binuo yung picture, slowly bringing the atom into focus. Now, ang talagang nakakabilib na part dito ay kung paano hinarap ng mga scientists yung mga bagay na hindi nila sigurado. Minsan kasi, ang mismong pagtukoy natin sa kung ano ang hindi natin alam, tulad ng hindi natin eksaktong malaman kung nasaan ang elektron, kundi yung probability lang nito, ay siyang nagpapalinaw sa buong larawan. Imbes na sumuko, kinilala nila yung limitasyon ng kaalaman nila at yun pa mismo ang naging susi para mabuo ang matibay na konsensus. Ikalawang bahagi, ang problema sa tsokolate. Pag-usapan natin ang mga magulong variables ng nutrition science. So, baka nagtataka kayo, kung nakaya nilang pagkasunduan yung practically invisible na atoms, bakit ang hirap pagdating sa mga pagkaing pinapasok natin sa katawan natin? Ang crucial point dito ay ang pagkumpara sa dalawang bagay. Una, ang settled science. Ito yung gitna ng puzzle na buong-buo na tulad ng alam natin na ang vitamin C ay panlaban sa scurvy or that fiber is good for you. Settled na yan. Pero sa kabila, meron tayong unsettled science. Dito pumapasok yung issue sa tsokolate. Ito yung mga edge pieces ng puzzle kung saan nangyayari yung mismong modern research. Kaya natural lang na medyo magulo pa at hindi check. At isipin nyo rin kasi yung mga challenges ng mga scientists dito. As in, massive challenges. Una, hindi ka naman pwedeng kumuha ng tao, ikulong sila at piliting kumain lang ng chocolate everyday para sa isang long-term study. Labag sa etika yan. Pangalawa, the endless varieties of food. Sa chocolate pa lang, may dark, may milk, may nuts, ang dami. At ang pinakamahirap sa lahat, the variables. Paano mo hihiwalay yung effect ng chocolate kung ang tao ay mahilig din palang mag-exercise o kaya may malakas na genetics? Kaya hindi tulad ng isang controlled chemistry experiment, ang nutrition puzzle ay napakahirap talagang buuin. Ikatlong bahagi, pag-unawa sa napakalaking konsensus at kung paano nalalagpasan ang pinakamataas na batayan ng ebidensya. Let's apply our puzzle metaphor sa isang issue na napakalaki at napakabigat globally, ang climate change. Tingnan nyo to, 99% ng mga eksperto sa buong mundo ay nag-agree na human activities ang main cause nito.
That is an overwhelming majority. Kapag na-clear ng science ang ganito kataas na bar, ibig sabihin lang yan, ang main picture natin sa puzzle ay undeniably obvious na. To put that into perspective, isipin nyo na merong tayong 3,000 pieces sa isang puzzle. 2,996 na piraso dyan ang bumubuo sa mismong larawan ng climate change. Push natin ang metaphor na to. Para makahanap ka ng ebidensya na biglang babaliktad sa ganitong kalaking konsensus, it would be as wildly unlikely as waking up tomorrow and suddenly learning na hindi pala totoo ang atoms. Literally, ganyan ka-imposible. Pero syempre, ibig sabihin ba nito tapos na ang usapan at bawal na mag-debate? Syempre hindi. Gusto nating i-normalize ang healthy scientific debate. Scientists aren't arguing about the main conclusion. Settled na yung overarching consensus na tao ang nagdudulot ng global warming. Ang pinagdidebatihan na lang nila ay yung intricate unsettled details. Tulad ng gaano ba kahalaga ang peat bogs para sumipsip ng carbon o gaano kabilis nawawala ang methane gas sa hangin. At okay lang yun. They are just debating the edge pieces of the puzzle, hindi nila binubura yung gitna. Ikaapat na bahagi, pagbawas sa pagkakamali. Dito na pumapasok ang ating patuloy na paghahanap ng linaw. So, to bring it all together, palaging pinupush ng science yung mga bagay na hindi pa natin alam, habang matibay na nakatapak sa mga malalaking katotohanan na alam na natin. Ito ang gusto kong isipin ninyo. Ang siyensya ay ang proseso ng unti-unting pagbabawas sa ating pagkakamali sa paglipas ng panahon. It's a powerful takeaway. Science isn't about being absolutely perfect on day one. It's a continuous refinement of knowledge. Kapag may nakita silang mali, inaayos lang nila at pinoposisyon ulit ng tama yung mga piraso ng puzzle. Kaya bago tayo magtapos, I want to leave you with this provocative question. Ngayong alam nyo na kung paano gumagana ang consensus, paano nyo nababasahin yung susunod na breakthrough science headline na dadaan sa feed nyo bukas? Iisipin nyo ba na ito na ang buong katotohanan? O titingnan nyo ito bilang isang bagong edge piece na idadagdag lang natin sa isang napakalaking puzzle na patuloy pang binubuo ng sangkatauhan? For sure, mas mapanuri na tayo ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa explainer na ito.